Sa buong bansa, na itinaas ang alerto naman sa grid dahil sa manipis pa ring supply ng kuryente. Ayon naman sa Energy Department, wala pang dapat na pangambang rotational brownout ang publiko. Yan ang ulat ni Rod Lagusan. Ngayong araw, buong bansa ang nakaranas ng manipis na supply ng kuryente. Ito ay sa gitna ng mainit na panahon at mataas na demand para rito. Ayon sa NGCP, nakataas ang red alert sa Luzon grid simula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Yellow alert naman mula alauna hanggang alas 3 ng hapon at alas 4 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Nasa 20 planta rito ang naka-force outage. 4 rito ang naka-force outage noon pang 2023 at 4 pa nitong unang quarter ng taon. Nadagdagan pa ng 12 ngayong buwan habang 2 planta naman ang mababa ang kapasidad. Sa Visayas Grid, nakataas ang red alert mula alas 12 ng tanghali hanggang alas 5 ng hapon at alas 6 hanggang alas 8 ng gabi. Yellow alert naman mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi at alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Nasa 20 planta rin ang naka-force outage dito, kung saan isa rito noong pang 2022, 2 nitong nakaraang taon, 2 nitong unang quarter at karagdagang 15 pa ngayong buwan. Habang 8 planta naman ang mas mababa ang kapasidad. Paliwanag ng NGCP, nakadagdag pa sa sitwasyon ang mas mababang capacity na nagmumula sa Mindanao patungo sa Visayas. At sa Mindanao Grid naman, naka-yellow alert mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. 9 na planta sa Mindanao Grid ang naka-force outage, habang 5 planta naman ang tumatakbo na mas mababa ang kapasidad. Ayon sa Energy Department, patuloy ang kanilang koordinasyon kaugnay ng sitwasyon. Patuloy po kasi ang pagtaas ng temperatura ng ating kapaligiran. Yung weather condition po natin, yun po ang nagiging sanhi ng pagtaas din ng konsumo natin ng kuryente. At dahil po sa tumataas ang demand natin sa kuryente, habang meron po tayong mga planta na naka-outage pa at this time, so numinipis po yung ating reserba. Nilinaw naman nga na kapag yellow alert, manipis ang reserbang kuryente ng grid at hindi ibig sabihin na may rotational brownout kaagad. At kapag red alert naman, dito posible ang rotational brownout. Pero hindi nakikita ng DOE na magkakaroon agad ng brownout. Kasabay nito, nananatiling malaking tulong ang Interruptible Load Program na ipinatutupad ng Meralco sa industrial at commercial customers nito. Pagdating naman sa posibilidad na muling maulit ito, nandun po yung posibilidad pero hindi po natin tinatahasang sinasabi na magkakaroon kagad tayo ng mga red alert at saka yellow alerts kung sakali pong hindi makabalik ang mga planta into operation. Ang depende po yan kung gaano kalaki ang demand natin. Ang inaasahan po natin makabalik na planta ay sa Luzon po at sa Mindanao. Pagdating naman sa sitwasyon sa Mindanao ayon sa NGCP, marami tayong hydro doon. Unfortunately, April 17, merong coal plant na nag-out. April 24 rin. May nag-coal plant na nag-out. So nakadagdag siya sa kanipisan ng supply. The reason you're seeing the grid alerts across all 3 grids is because dahil nga balangan ng init ng panahon. So yung sa Luzon at Visayas last week, mas maaga nating nadamayan kasi talagang manipis na naman talaga yung supply dito sa Luzon at sa Visayas. Sa Mindanao, may konti tayong pasobra, pero yun nga, naubos na rin siya, panipis na rin siya. Ito'y kasunod na rin ng mga karagdagang plantang nawawala sa operasyon. Anya ngayon na lang uli nangyari na nakataas ang grid alert sa lahat ng grid sa bansa. Painit pa lang ang panahon, sinabi na rin ng Pag-asa na patuloy pa rin ang El Nino at nabase rin sa aming mga projections. Saka ikatlong linggo pa lang ng Mayo, darating yung projected peak demand o yung kasagsagan ng gamit ng kuryente. Pero hindi natin masasabi yan kasi nga marami tayo talagang factors na pinanonood. May mga taong nakaraan na ang projected peak demand ay nasa Mayo pero napapaaga, nakikita natin siya as early as April. Nakaantabay naman ng Meralco kung sakaling kailanganin ng power interruption dahil sa manipis na supply ng kuryente. Kaugnay nito, patuloy naman ang paalala ng DOE, NGCP at Meralco sa publiko na maging masinop sa paggamit ng kuryente. Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.